Paano ba tayo mag-a-arrange ng shipment sa Shopee? So, yan yung pag-usapan natin today. So, keep on watching. Hi everyone, it's Amy Gaze and welcome back to my channel. So today, ang pag-uusapan nga natin ay paano ba tayo mag-a-arrange ng shipment sa Shopee. So ito na yung sobrang exciting na part para sa mga sellers, yung makaka-receive ka ng order. So pero ito din actually yung parang nerve-wracking na experience para sa mga first-time Shopee sellers kasi parang di mo alam kung tama ba yung i-click ko, ano ba yung i-click ko dito. So yan yung pag-uusapan natin today. So paano ba tayo mag-a-arrange ng shipment? So i-walk through ko kayo sa step-by-step process. Pero i-ready nyo na yung inyong mga phone or kaya ay i-ready nyo na yung inyong mga notebook and pen or i-screenshot nyo na lang itong video para makita nyo kung paano kayo mag-a-arrange ng shipment ng inyong mga orders sa Shopee. So, ang kailangan nating unang gawin ay i-open natin yung ating mga Shopee app. So, dyan sa Shopee app, sa pinaka-bottom ay makikita nyo yung Me. So, i-click nyo lang yung Me and then it will lead you to this screen. Pero itong screen na to ay hindi pa ito yung inyong Shopee seller na account. So, i-click nyo lang dyan sa pinaka-top portion yung My Shop. Pag click nyo yan, ay it will lead you to your Shopee seller account. So, dyan sa Shopee seller account nyo, ay makikita nyo dyan yung order status. Dyan sa nasa gitna yan, so makikita nyo yung order status. So, dyan sa order status, ay meron dyang nakalagay na to ship, canceled, return, and review. Diyan sa to ship ay meron kayong makikita dyan na number. So, kung halimbawa, ang numbers dyan ay 8, so ibig sabihin, meron kayong 8 na kailangang i-arrange ng shipment. Sana, no? Wish lang natin na magganong karami yung mga first orders natin. So, yan. I-click nyo lang yung to ship. And then, it will lead you now to this screen. So, dyan sa My Sales na screen ninyo. So, meron dyang nakalagay na unpaid, to ship, shipping, and then completed, etc. etc. So, i-click nyo lang yung to ship para makita nyo yung mga orders na kailangan nyong i-arrange ang shipment. So, pag click nyo yung to ship, ay meron kayong makikita dyan ng mga orders, no? And then, makikita nyo na per order ay merong nakalagay dyan na arrange shipment. So, yung naka-color red na rectangle, ang nakalagay dyan ay arrange shipment. So, click nyo lang yung arrange shipment. Now, sa pag-arrange ng shipment ay meron kayong dalawang options. So, yung isang option ay drop-off. So, ano ba itong drop-off na to? So, kapag ang clinic nyo ay yung drop-off, ang ibig sabihin lang nito ay tayong mga sellers ang magda-drop-off or ang magdadala, maghahatid ng mga orders doon sa service point ng ating courier. So, yan yung drop-off option. Ano ba yung advantage ng pagda-drop off? So, ang advantage nito ay hindi nyo na kinakailangan pang maghintay ng courier para i-pick up yung inyong mga orders o yung inyong mga parcels. So, sometimes, kapag marami na talagang na-pick up yung courier natin or si Kuya Rider from ibang mga sellers, no, ay sometimes hindi ka na talaga madadaanan. So, kailangan mo pang i-rearrange ulit yung pick up and sometimes, maabot talaga ng ilang araw na hindi na napipick up at hanggang sa ma-automatic cancel. So, that's one thing na ayaw natin na mangyari, yung maka-cancel yung ating mga orders. So, kaya, meron tayong option na i-drop off yung ating mga parcels. Ano naman yung disadvantage nito? So, ito yung hassle to sa ating mga sellers kasi kinakailangan pa natin na lumabas ng bahay para i-drop off yung ating mga parcels. So, yan yung drop off na option. Meron din tayong another option. Ito naman ay yung pick up. So, ano naman yung pick up? So, yung pick up ay yung courier mismo ang magpipick up ng ating mga parcels sa ating mga warehouse address or sa ating mga bahay. Kung yung mga bahay natin yung sinet natin na warehouse address. So, doon pipick upin ni Kuya Rider yung ating mga parcels. So, kapag pick up naman yung option na pinili natin ay ang mangyayari dito ay yung Kuya Rider or si courier ang magpipick up ng ating mga parcels doon sa ating mga warehouse address or sa ating mga bahay kung ito yung sinet natin na warehouse address natin or pick up address natin. So, yan yung pick up na option. Ano ba yung advantage nito? Of course, hindi na tayo kailangan pang lumabas ng bahay para i-drop off lang yung ating mga parcels. Ano naman yung disadvantage nito? Ang disadvantage nito ay sometimes nga it takes mga ilang oras or ilang araw bago i-pick up ni Kuya Rider or ni courier yung ating mga parcels. And sometimes, it will lead nga to automatic cancellation dahil hindi na pick up yung ating mga orders. So, yan yung dalawang shipping options natin. Then,
kapag ka naman yung pick up option ay kailangan din natin na iset yung pick up date. So, kung kailan ba ipipick up ni courier yung ating mga parcel. So, after natin na iset yung pick up date, ay click lang natin yung OK. And then, after natin i-click yung OK, make sure lang na naka-ready na yung ating mga parcels kapag ka pinick up ng courier yung ating mga parcel. Ito na yung time na kinakailangan na natin i-pack yung ating mga order. So, there you go. Ganun lang kasimple mag-arrange ng shipment. Pero I'm sure ito ay nakaka-nervyos para sa mga first time na Shopee seller. So, ganun din ako. Na-experience ko din yan. And natakot din ako nung una kung tama ba yung i-click ko, tama ba na ganito. Yan. Pero I hope na natulungan kayo ng video na to. So, please, kung nakatulong man ito, give this video a big thumbs up. At huwag nyo na rin kalimutan palang mag-subscribe at mag-join sa ating Graceful Homeschooling family. I-click nyo lang yung red subscribe button at i-turn on yung notification for more videos like this. Marami akong videos about pagiging Shopee, TikTok at Lazada sellers. At meron din akong playlist kung paano naman natin mamomonetize yung ating online presence sa pagiging affiliate marketer. So, there you go. Thank you so much for joining me and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!